Kaysa doon, Nuestra Señora de la Candelaria, Paris History. The Nuestra Señora de la Candelaria, Paris Church, informally known as Mabitac Church, is a Roman Catholic church located above Calvary of Calvario Reef in Mabitac, Laguna. It was transferred to Siniluan in 1615 upon the request of Father Juan Miguel de Talavera to his superior Father Blas de Madre de Cruz. His plan was to place it on Little Mount between Inagusan and Ganon, two barrios of Siniluan. So, bali ito pong Mabitac, ito po ay barrio din ng Siniluan dapat po. Ito po yung, meron ding history. Dito po sa aming lugar, naganap din yung labanan. Ano po, kung may makikita po kayo dyan na parang may batten, dito po malapit sa sementeryo. Kaya po yun po ay pinagpagawaan na namin ng monumento. Kung saan nagkaroon din po ng labanan dyan. Ano po, yung ni General Cailles of Paking, Laguna, sa mga ilang general po, kaya po naging maksaysayan din po ang Mabitac. Noong panahon noon, hanggang ngayon po naman ay amin po sineselebrate. Matapos ng pagkakas ko, bumayak ang aming simbahan at isa sa pinakamatandang simbahan sa buong mundo na nakatalaga sa pagkakantili ni San Pedro de Alcantara. Upang mapatayo po ang aming kasalukuyang simbahan tapos pinag-introduce sa pagkakas ko ng Gobernador General na limang taon po kami hindi magbabayan ng buwis. Inalaga po ang aming simbahan bilang tayo isang shrine ng Our Lady of Sorunga noong 2006. Dulot po ng libo-libo mga nagawang tumatalaw sa aming mga misa at pagkilipusan. Pinagdalawang ba naman po ang simbahan ng bayan ng amin ng spiritual batang community sa pagkikita ng Santa Maria Major sa Losa noong 2020. At ibig sabihin po noon na kung anong grasyo po ang inyong katatapos sa Roma ay matagaw niya rin po sa bayan ng amin. Sumako naman po tayo sa kasinilayan ng mahal ng Siniluan. Ang nakawalong narawal po ng mahal na Biblia ng Tuba ay nalimanan sa kasuhan sa may bayo ng Laguna de Iloilo 1780. Isa kahit may ilenan ng Pasayero ang nakikitang lululong sa Laguna de Iloilo ng araw ng Biyernes. At inawagaran man po ng araw ng Linggo ay nakita na po ang imahe ng mga pa na tuyong at napakabigay sa katangaman pagkatakapo ng mga babae na kapisa.
Pinagbigay alam po nila sa bukang tao po namin ito kasi Padre Soriano at agad po siyang bumuko ng komisyon matubos pa. Sila po ay umabot ng pinagiging ng mga santo bilang siyang panalangin. Padalay mo sa pamamalang nagkasalang po at kahit at hindi malalim po ng buhay ang kahiling kalarawan. Kung mayat sa lahat ang nakalaman po ng mga tao, sila po ay nagsimulang umawin at sumayaw. Ngayon po ang pinatawag namin turuan. So, nandito po tayo ngayon sa Palawayan sa Santiago Apostol, kung saan ito po ang aming simbahan, ang aming sentro, ng aming pananampalataya, ng kultura at ng kultura ng tradisyon po ng bayan ng Haiti. Ang bayan po ng Haiti ay itinala bilang Carving Capital of the Philippines. So, kaya makikita niyo po sa aming simbahan, iba't ibang klase po ng visual arts. Meron po may buke, meron mga paintings, may mga murals. Hindi po ang bayan po ng Haiti ay considered as arts capital of the Liga ng Kaduna. So ngayon po ang sentro ng city dito po sa probinsya ng Laguna. Ngayon po, ngayon po paano ng simbahan sa ating pong pagkikilay sa ating buhay, ngayon din sinunod natin sa mga sakit at pagpapakasakit ng ating Panginoon sa Kristo. Mamaya po, after ng inyong pananalangin, ay ina-offer po namin yung aming mental exhibit, yun po ay walang bayan. Natin po ay kita yung iba't ibang image po na pinaposisyon dito sa bayan ng tayo. At doon po sa loob ng exhibit, doon po yung aming pambunga kayo ngayon. So yung pambulisin po namin ay maaaring po yung makita doon sa loob ng aming mental exhibit. Ang entrance po, doon po sa pinamahati sa ilalim po, yung dito sa ilalim ng mahal na bigyan at kaya kasi dito na po na ng aming tayo. Muli po sa inyong pag-bisita at pagkalaso sa aming simbahan na wala yung gusto po kayo sa inyong espiritual sa ating mga naglutuan at pinay kayo mga mahalaman. Maraming salamat. Record shows that in 1669, a church as well as a convent were already existing. So 1669, nakatayo na po ito as well po yung convent, nakatayo na po. Fray Lucas Sarno, OFM, is credited to be the first parish priest. So ito po ang founder po ay si Fray Lucas Sarno. Under po ng order po ng Franciscan Ministry. Longos was under the civil jurisdiction of Lumban
and Paete. So, sa Katagalan po, wala na po sa Lumban at sa Paete, naging Kalayana. Sa Katagalan, St. John the Baptist was martyred through period whom could not stand with the truth. John was a victim of all qualities, swept away the convenience and yet righteousness would vindicate him. Seeing the historical stars, we could clearly see parallels. The years of the death and then begins, and perhaps age is Fatima time, except would resurrect a forgotten dream. Ang parokya po ni San Sebastian ay nabubuo ng 60 adherents. Sa kailangan, pinagdalagaan ng Patrick Bautista na nagdayo ng simbahan ito. Ito po ang unang simbahan patol sa Labayan ng Lunar. Ang unang po ay si Patrick Bautista. Sa kailangan po ay nag-isanto. Natin ito sa retablo sa aking mahagi sa baba ang original imahe ni San Pedro Bautista. Si San Pedro Bautista po isang paring Franciscano, kung kaya nag-una sa tugtog dito ay si San Francisco de Assis. Unang simba, televisional, mga paring Franciscano. Subalit ng taong 1800 sa Walwal Siglo, ay pinagpulpo si San Sebastian Martir bilang sa patron. Ang original ay nakipon ni San Sebastian Martir ay nasa sa bahagi ng retablo. Si San Sebastian po ay isang kawa ng umabot ng Panodia na karador ng Kristyano. Siya po ay patuloy sa kanyang pangarap bilang Kristyano, subalit po ayaw na mangyari ng karador. Kung kaya pinatawag po sa kanyang kapagsaan ay balik sa punong kahoy at pananin. Ang parokya po ng Lumban, sa kasalukuyan na nasa pamamahala ng Missionaries of Faith Congregation. So, muli po isang great pagkakita sa inyong pagdalaw at magandang pagdalaw dito sa aking parokya. Salamat po.
ang Diocesanong Gambalang ng Mahal na Birhen ng Guadalupe. Ating kilalanin ang mahal na patrona ng Bayan ng Pagsangan, ang Nuestra Señora de Guadalupe ng Pagsangan. Taong 1667 noong itinatag ng mga Franciscanong Pari sa pamumuno ni Fray Agustin de la Magdalena ang tambalan ng Mahal na Birhen ng Guadalupe na siyang kauna-unahan sa buong bansa, na nakatatag at nagigituho sa kanyang mana. Ngunit sa kasawiang palad, noong panahon ng Hapon ay pinasapol ng tambalan na siya rin dahilan ng pagkasira ng altar at ng orihinal na imahe ng Mahal na Birhen. Ngunit sa limatawarang deposyon ng mga nagpagsanghan sa Mahal na Birhen ng Guadalupe, nakapagpagawa sila sa mga kalikhaing gabay ni Ginoong Maximo Vicente ng isang imahe bilang kapalit sa nasirang imahe na inilugnog ni Fray Agustin de la Magdalena. Ang imaheng ito ay nakatambana ngayon sa altar mayor ng simbahan. Ito ay ginawaran ng koronasyon noong 12 ng Disyembre taong 1647.